Senator Rodante Marcoleta refused to enter a plea before the Sandigan Bayan over his alleged violation of a presidential decree prohibiting officials from receiving favors from private individuals. Nasa linya si John Riz Calata para sa detalye. John Riz, ano nangyari? May nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan First Division para kay Senador Rodante Marcoleta patapos niyang tumangging magpasok ng plea dahil sa nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng paglabag umano ng senador sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng kahit anong regalo mula sa mga pribadong individual. Bagamat hindi tinukoy ng legal counsel ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr. ang partikular na petisyon na inihain ng kanilang kampo, pero kaugnayan niya ito ng kanilang paghamon sa resolusyon ng Office of the Ombudsman na nag-aakusa kina Marcoleta at 3 iba pa sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Una nang naghain ng motion to quash ang senador sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder, ngunit binawi ito para mapabilis ang pag-usad ng kaso. Samantala, nagpasok ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotle Viray sa Sandigan Bayan 1st Division kaugnay ng paglabag sa PD 46. Itinakda ang preliminary conference ng kasong PD 46 ni Marcoleta at Viray sa Sandigan Bayan 1st Division sa August 11 hanggang 12 habang sa September 7 ang pre-trial. May John Riz, 3 ang counts ng kasong paglabag sa PD 46 ni Marcoleta. Nabasahan na ba siya ng sakdal sa lahat ng ito? May tama ka na-arraign na si Marcoleta sa lahat ng kanyang kasong paglabag sa PD 46. Sa lahat ng ito ay nagpasok siya ng not guilty plea maliban nga dito sa First Division dahil nga sa kanyang petisyon na nakabinbin sa Supreme Court. Bukod dito, nabasahan na rin siya ng sakdal sa kasong plunder kung saan nagpasok din siya ng not guilty plea. May? Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat.